Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat, Lord, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord, na ang lahat ng puso ng iyong mga anak na nandito, Lord, ay bubusugin mo, pupunuin mo at pupuspusin mo, Lord, ng iyong presensya, na iyong salita, Panginoon, sa hapong ito. I pray, Lord, na hindi sila uuwi na walang dala-dala, kundi uuwi sila, Lord God, na punong-puno ang kanilang mga puso, Panginoon. Dahil naniniwala ako, Lord, na ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa bawat isa, nagbibigay ng kagalingan. Lord, kaya naniniwala kami, Lord, na sa hapong ito, Lord, ikaw po ang magpuno sa aming mga puso at banal na Espiritu Santo, ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Lord, ako lamang po ay isang instrumento mo at naniniwala ako, Lord, na ako din ay makakarinig mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito, Lord, and we bless your name, Father. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ngayon po, sino nandito last Sunday? Sino? Ayun, oh, taas ng kamay ni Nico. Ayan. So ano yung preaching ni Pastor Eds that time? Anong title ng preaching ni Pastor Eds that time? May review pala, no? hindi prepared, may pa-review. Okay, very good. Ayan. Can I get a witness? Yun po yun. So, meron po bang mga witness dito? Witnesses dito? Kaninong witnesses? Kay Jesus Christ, of course, we are in the church diba? So, we are witnesses of Jesus Christ. Okay po? So, today naman, I wanna share to you about, yung title po ng message ko ngayon is about, I've got the power. Okay? I've got the power. So, hindi lang yung I've got the power na parang, ayan lang siya. Yung parang walang weight, walang bigat. Okay? Kasi ang power na meron tayo ay kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Okay po? So, bago tayo magtuloy doon, magbasa muna tayo ng salita ng Lord sa Matthew 28, verse 18 to 20. Ang sabi po dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. In Amplified Version po, sabi dito, Jesus approached and breaking the silence, said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. So, ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan, lahat ng otoridad ng langit, ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Okay po? Ngayon po, ang sabi po sa 1 John 4:17, ang sabi po doon that as Jesus is in this world, so are we. Especially, tayo mga anak ng Diyos, mga naniniwala, tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas niya, kung ano si Jesus, kung anong meron si Jesus, meron din po tayo. So, ibig po sabihin, kung makapangyarihan si Jesus, makapangyarihan din ako? Opo. Baka hindi nyo po alam yun. Kaya sasabihin ko na sa inyo ngayon na meron kang kapangyarihan. You've got the power. Amen. Sayang naman kung hindi mo yun alam. Kaya, thank you Lord. Ngayon, alam mo na. Okay? So ngayon, alam mo na. Sige, let's go to Acts chapter 2 verse 17. Ayan. And it shall come to pass in the last days, God says, that I will pour out my spirit on all flesh. All flesh. Okay, lahat po ng may flesh, taas kamay. Lahat ng may katawan, taas kamay. Hindi naman tayo, hindi naman kaluluwa yung katabi mo, Pakitapik nga po. Ayan. Hindi naman multo. Nung nakaraang linggo, ang sabi ni, okay. Hindi naman multo, tao naman sila, di ba? Hindi sila kaluluwa. Ayan. So, in the last days daw po, God will pour out His Spirit on all flesh. At alam niyo po ba na nasa last days na tayo ngayon? Amen? Ang dami ng mga signs na we are in the last days. Hindi ko na po isa-isahin kasi magtagal po tayo doon. Ang gagawin nyo na lang po, basahin nyo na lang po ang Book of Acts, and then yung
New Testament, from Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, hanggang Revelation po, kung kaya nyo po. Basahin nyo po. Okay? Kasi nandun po yung mga signs in the last days. And then, sabi din po dito sa Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power. See? You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So in the last days, we will receive power when the Holy Spirit has come upon us. So, ibig sabihin, yung power pala ay galing kay Holy Spirit? Yes. Comes from the Holy Spirit. Ngayon, lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas na, taas po kamay. Kayo po ay may kapangyarihan. Sabihin nyo nga, I've got the power. Kailangan ma-convince natin yung hindi lang sarili natin, pati yung espiritu natin. I've got the power. Very good, pero hindi lahat sumigaw. Ibig sabihin, hindi pa lahat tumanggap kay Lord. Tama po ba? Pero ngayon po kasi, ang prayer natin, lahat matanggap yun, madala yun. Kaya, bibigyan ko kayo ng time na mag-salvation prayer tayo. Ano po yung salvation prayer? Ito po yung pagtanggap sa Panginoong Diyos bilang hari na mga hari ng puso mo. Ibig sabihin na, Lord, it is no longer I who live, but Christ lives inside of me. Na, you are dead in your old life. And now, when you receive Jesus as your Lord and Savior, you will receive new life. Bagong nilalang ka na. Gusto niyo po ba yon? Sino pong gustong tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas niya? Taas kamay. Amen. So I see those hands. Right at this moment, let's pray. Amen. Let's pray. You can follow my prayer and then let's think about that this prayer is your personal prayer to God. Amen? So let's pray. Sabihin natin, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Mula nung ako ay bata pa, hanggang ngayon, maging hanggang sa pagtanda ko, Lord, ako ay patawarin mo. At salamat, Panginoon, sa oras na to, sabi mo sa iyong salita, sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, you are just and able to forgive us. So we believe, Father, that right here, right now, I am forgiven. I am forgiven. And right now, Father, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang maghari sa puso ko. Salamat, Panginoon, na ang pangalan ko ay naisulat na sa libro ng buhay. Salamat, Lord, na ang buhay ko ay templo na ng banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord, na tinanggap ko na ang banal mong Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus, sa buhay ko ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sa lahat po ng nanalangin, ng panalangin na yon, ang banal na Espiritu Santo ay nananahan na sa puso ninyo. Congratulations! Congratulations! Amen. In the last days, I will pour out my Spirit on all flesh. Amen? And then, balik tayo sa Acts 1:9, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Guys, lahat tayo ngayon ay pinananahanan na ng banal na Espiritu Santo. Kapag ang banal na Espiritu Santo ay nasa sayo, kapatid, may kapangyarihan ka.
May kapangyarihan ka. At nais kong sabihin sa inyo ngayon na ang kapangyarihan na yan ay ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Dahil may purpose siya. Hindi po binigayan lang yan ng Diyos sa inyo dahil feel lang niya at trip lang niya. No po. Meron pong purpose ang Panginoon, bakit Kanya pinagkatiwalaan, bakit niya ibinigay sa atin ang Kanyang banal na Espiritu Santo. Gusto niyo pong malaman kung ano po yung purpose? Okay, sige, puntahan natin ang Matthew 28 verse 19 to 20. Okay, but before that pala, before we go there, before we go to the purpose, kasi baka may magtatanong sa inyo dito, sino ba yung Holy Spirit na yan? Tinanggap ko siya, pero hindi ko siya kilala. Okay. Para lang maliwanagan tayo ha. Para lang maliwanagan tayo. Sino ba si Holy Spirit? Sabi po sa John 14 verse 16 to 17, "And I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever." The Holy Spirit is God's promise, Jesus' promise to us. Why? So that the Holy Spirit will abide with us forever. Bakit pala nag-a-abide si Holy Spirit sa atin? Kasi nga po, kung alam niyo lang po na si Jesus, di ba, ay pumunta dito sa lupa. At nung pumunta siya dito sa lupa, pagdating niya ng 30 years old siya ay namatay. Ano po ang purpose ng pagkamatay niya? Para po sa hindi lang salvation, freedom, healing, anything na dinanas mo ngayon na nahirapan ka, lahat ng yan binayaran ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. That's the reason why He died on the cross. At hindi lamang po siya nananatiling patay. Tama po ba? In 3 days, He rose again. Tama? And He stayed here 3 years. Para po magiging witness ng God the Father kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos. Nagiging witness siya. Siya po yung, He is the Spirit of all truth. Basahin natin, continue. The Holy Spirit in verse 17, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you." Ayan. The Holy Spirit dwells with you, and the Holy Spirit will be in you. And that's forever. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Amen? Balik po tayo sa verse 16 in Amplified Version po. In Amplified Version, the Holy Spirit, sabi doon, "I will ask the Father." Ayan. Si Jesus, nung nagstay siya within 3 days, 3 years dito, 3 years pala, dito sa mundo. And after that, bumalik po siya, nag-ascend po siya sa heaven. So right now, where is Jesus? He is in heaven, seated at the right hand of the Father. But before siya pumunta dun, nangako siya sa kanyang mga disipulo na hintayin niyo ang aking pangako. Sino yung pangako ng Panginoong Jesus? Ang Holy Spirit. Alam niyo po, ang nandito sa mundo ngayon, kaya nai-empower tayo bilang believers ng Panginoon, is the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit anoints us. Bakit natin nagagawa yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Lord? I will ask the Father in Amplified Version that He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, that He may remain with you forever. See? The Holy Spirit will remain with you forever. Hindi na natin isa-isahin yan ha, kasi hahaba tayo. If you want to know more about the Holy Spirit, enroll in our night school. Kasi doon natin iniisa-isa talaga yan. Okay po? So,
Helper means, sabi nga, He is our great helper. Helper means, He is our, in Greek word, parakletos. Okay? Parakletos. Parakletos means, called to one side. Kaya nga sabi kanina, He will remain with you forever. Amen? He dwells within you. He dwells with you. And He will be in you forever. Okay po? So now, you know the Holy Spirit. You know the Holy Spirit. And there's a lot pa na kung gusto nyo, yun nga, kung gusto nyo pang matuto, makilala ang Holy Spirit, just enroll in our night school. Okay? So let's go to the purpose. Bakit tayo pinagkalooban ng Panginoon ng banal na Espiritu Santo? Bakit niya pinupuspos ang mga believers noon? Okay po? Sabi dito sa Matthew 28 verse 19 to 20, "Go therefore and make disciples." This is one of the purposes ng Diyos sa bawat isa sa atin. To what? To go and make disciples. To where? Of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? So, yung verse na yan, Pastora, is about, verse po yan ng mga evangelist eh. No. This is not only for evangelists. This is not only for pastors. This is not only for teachers, for apostles, for prophets. This is all for us. All of us. Para po to sa ating lahat. Okay po? Because, sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 4 to 5, "But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." So, ibig sabihin, ang paglabas po or pagpunta or yung pagminister sa labas ng church ay hindi lang po yan gawain ng mga evangelist. Gawain po nating lahat yan. Yes, there are people who are called to be an evangelist, but all of us are called to do the work of an evangelist. And what is that? To preach the gospel. What is to preach the gospel? To preach means to declare, to announce, herald a message. Simply. You get a verse, one verse, and you share it to your friends. That's preaching. Preaching is not all about, kailangan ko na sa pulpit para makapag-preach ako sa mga tao. No. A lot of people here from our outreaches, from our Sauyo outreach, Krami outreach, Balintawak outreach, they are here and they have their own pulpits. And their pulpits is not in this room. Their pulpits is outside of this church. Why? Because there's a lot of people na talagang hindi pa nila kilala si Jesus. Thank you, Lord, kasi tayong lahat dito, kilala natin ang Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, kasi kilala ka namin. Pero mga kapatid, maraming mga tao sa labas, kung lumalabas kayo, tignan nyo sila. Mga kamag-anak natin, di nga natin alam, baka meron pa sa pamilya natin, hindi pa nakilala si Lord. Mga kasamahan natin sa trabaho, mga estudyante natin, mga empleyado natin sa ating mga negosyo. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kailangan nila si Jesus. Kaya binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi para itago, kundi ito ay para gamitin. Kasi the more mo itong ginagamit, the more itong lumalakas. The more mo itong ini-exercise, the more itong nagiging flexible.
Katulad ng, sino bang i-example natin dito? Yung mga mahilig mag-gym dyan. Ayan si Alex. Nasaan ba si Alex? Hi, Alex. Si Alex, alam ko nag-gym to. Go, Alex! Di ba, Alex, at first, sobrang nasasaktan ka, di ba? Pag stretch mo ng ganon or ganon, di ba? At first, umaaray ka, nag-a-ouch ka kasi stretching, ganon talaga, stretching, sumasakit yung mga kalamnan natin. Pero the more mong ini-exercise yung sarili mo, the more kang nagiging flexible. At the more kang nagiging flexible, the less pain you felt. Tama? Tama po ba ako? Ayan si Sophie, nag-gym din to di ba? So, ibig sabihin, ganun din po ang kapangyarihan ng Diyos na meron tayo. Kailangan nating i-exercise, kailangan nating gamitin para po mas lalo siyang lumakas. At para po mas the more tayong nagiging hindi lang bold, kundi confidence. Pero yung boldness na yun, yung confidence na yun, hindi yun ang gagaling sa atin. Nanggagaling yun sa banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Amen. It's true that not every Christian is an evangelist, but every Christian is called to preach the gospel. And what is the gospel? The good news, the Bible. Meron po ba tayong memory verse? Of course, sana meron. Kahit isa, no? Oh, kailangan i-exercise din natin yung memory natin na mag-memorize ng Bible verse. Amen. Why? Because the Word of God, sabi nga sa Psalms 119 verse 105, the Word of God is a lamp to our feet and a light to our path. Kahit saan ka dadaan, kapatid, kahit madilim yan, kahit sobrang hirap ng sitwasyon yan, pag pinangunahan ka ng salita ng Lord, nakakalakad ka ng maayos kasi bakit? Maliwanag yung dinadaanan mo. Amen! Ganon kakapangyarihan ang salita ng Lord. Nagbibigay ito ng power sa buhay natin. Amen! I pray. Sabi dito, the moment Jesus saved you, amen, lahat tayo dito ay saved, you were enlisted as a soldier in God's salvation army. And God qualified you to preach the gospel. Mga kapatid, you are qualified to preach the gospel. To proclaim the gospel. Pababawin natin, to share the gospel. To share the Bible. Amen. I hope na hindi lamang natin to iasa sa mga pastors. Hindi lamang natin to iasa sa mga leaders. All of us has a part to play. Amen. Eto, may senaryo akong naisip. Example, merong isang bata na nasa swimming pool, nakikita mo, lumalangoy siya, pero hindi na niya namalayan na nasa malalim na pala siya. And now, itong batang ito ay nalulunod na at nakikita mo. Ngayon, anong gagawin mo? Bilang isang tao, hindi naman ako lifeguard. Bakit ko siya ililigtas? Hindi naman ako lifeguard. Hintayin ko yung lifeguard bago ko sasabihin sa lifeguard na ililigtas niya yung bata. Hello, mga kapatid, maraming mga tao na hindi lamang sa mga kapitbahay natin, maraming mga tao sa labas nangangailangan ng salvation. Alam mo sila, kilala mo sila. Anong gagawin mo? Hihintayin mo pa ba? Hihintayin ko si Pastor Melvin na bibisita sa bahay namin. Saka ko sasabihin na, Pastor, meron kaming kapitbahay na hindi ligtas. Pwede mo ba siyang ipag-pray? 10 years na kayong magkapitbahay. 10 years ka nang sinasabihan ng Panginoon na ipag-pray mo, pero wala kang boldness, wala kang lakas ng loob. Bakit?
Dahil hindi mo alam na meron ka palang anointing, meron ka palang kapangyarihan, meron ka palang banal na Espiritu Santo sa'yo na nag-i-empower sa'yo na kaya mo palang gawin yun dapat. Walang imposible sa Panginoon. As long as we are willing and available, gagamitin ka ni Lord. Si Lord hindi naghahanap ng magaling. Si Lord hindi naghahanap ng matalino. Ako na yung number one testimony doon or living testimony doon. Kasi kay Lord walang pagalingan. Hindi galing ang hinahanap ni Lord. Hindi ito ang hinahanap ni Lord. Ito. Yung meron kang compassion. Hindi lang sa number one sa Diyos. The more tayong nagkakaroon ng compassion sa Diyos, the more tayong binibigyan ng Diyos ng compassion niya sa puso natin. Amen. That's the purpose why God has given us His Holy Spirit. Amen. You've got the power. You have that power. Dynamite power. Amen. We are all part of Jesus' mysterious and wonderful plan to see the salvation of mankind. Alam niyo po, in our Camp Crame outreach, dati, nagpipray kami nila Pastor Melvin, ni Joshua, ni Tatay Manny, nang makakasama namin sa outreach. And then, thank you Lord, may mga dinagdag. And then, nung time na yon, sama-sama pa kami. Pag pumunta kami sa isang squad, sama-sama kami. Kasi bakit? 3 squad lang yung handle namin eh. To the point na parang nakukuntian tayo sa hinahawakan natin. Ang dami natin. So we pray, Lord, give us another squads. Lord, squads. Pinagkalooban tayo ni Lord kasi alam niyo po, kapag tayo ay humingi kay Lord, naririnig niya yun. At kapag ito'y kalooban ni Lord, siguradong didinggin niya ang iyong panalangin. Kalooban ni Lord yung panalangin namin. Dininig ni Lord. Ngayon, na-overwhelm kami. Biglang naging 21 yung squad namin. Lord! Ngayon naman, pinagpipray namin, volunteers, Lord, volunteers. And you know what? Sobrang na-touch kami. Last 3 weeks, Pastor, no? Last 3 weeks. Every time na pumupunta kami sa Camp Crame, pinupuntahan din namin yung hospital nila. Nagpipray kami ng mga pasyente doon, iba't ibang sakit, yung mga pasyente doon. Pagpasok namin, may guard. And then lagi kami nagpapaalam na, guard, magpipray kami sa lahat ng mga pasyente. Pumapayag sila, okay, sige ma'am. And then to the point, na last 3 weeks nga, sabi nila, ma'am, kayo yung nagpipray, di ba, dyan sa loob? Opo, ma'am, pwede din po ba ninyo kaming ipag-pray? And you know what? From that time until now, nagpapaswim na sila sa amin. Ibig ng swim is, nagpapa-Bible study na sila sa amin. Nagpapaturo na sila sa amin ng salita ng Lord. Mga kapatid, maraming mga tao na uhaw sa salita ng Lord. Especially yung mga tao na hindi talaga nila alam ang katotohanan. Ngayon, alam natin yung katotohanan. Kung lahat tayo lalabas dito, no? Ang dami nating marireach out. Ngayon, meron tayong sa OU Outreach, Balintawak Outreach. Pag lahat tayo lumabas, baka ma-reach out na natin yung Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Marikina, Mandaluyong, ano pa ba? Manila, San Juan. Or baka nga abot tayo ng Europe. Woo! Di ba? Di natin alam. But my question is, are you willing and available? Are you willing? Right now po, the will of God to each and every one of us, not only in this room, but all around the world, that no one should perish. But all should come to repentance.
Ayaw ni Lord na merong mawala, hindi maligtas. Kaya mga kapatid, nais ng Lord na gamitin ka. Ngayon ang tanong, magpapagamit ka ba? Ipapagamit mo ba yung buhay mo? Sasabihin mo ba, Panginoon, here's my life. Use me. My life is not my own. My life is yours. Nais mo bang magpagamit kay Lord? At the more kang gagamitin ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Sabi niya sa Matthew 28, that I am with you always, even to the end of the age. That's His promise. That's His promise. And I know na lahat tayo dito tinawag ng Lord. Di ko lang alam kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa inyo, pero lahat tayo tinawag para maghayag ng Kanyang salita. Bilang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, ang tungkulin po natin ay ipahayag ang magandang balita. Amen? Ipahayag ang magandang balita kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos noon, kaya niyang gawin ngayon. And yung sa worship natin kanina, we are singing, we are declaring for God's revival in our nation, in our city. Kayang-kaya yun gawin ng Lord. But my question is, do you want to be part of that revival? If you want, I want to encourage you to stand up and I want to pray for you. And we will come